incumbent mayor ng Tubaran, Lanao del Sur, nanalong muli at payapang naiproklama. Isang pulis na aresto sa kasong alarm and scandal at illegal discharge of firearm to the public. Mayong adlaw, Pilipinas. Ngayon ay araw ng Huwebes, Mayo 26, 2022. Ako si Randy Salce. Narito na ang mga balitang nakalap ng ating mga Eagle News correspondent dito sa iba't ibang dako ng Mindanao. Sa detalye ng ating mga balita, sa kabila ng kaguluhan sa nakarang araw ng halalan sa Tubaran, Lanao del Sur, payapa pa rin naisagawa ang proklamasyon sa pagkapanalong muli ng kasalukuyang alkalde sa nasabing bayan. Narito ang report ni Ili Dumabo. Sa kabila ng bumabangon na kaguluhan sa araw ng halalan, payapa pa rin naiproklama si Tubaran incumbent Mayor Khalid Yassin Dimapuro Balt Papandayan kaninang umaga sa loob ng Kapitolyo ng Lanao del Sur dito sa Marawi City. Nakuha ni Papandayan ang bilang na 3,873 o 67% vote, habang ang katunggalin nito na si Nasip Madki ay nakakuha lamang ng 32% o 1,854 votes sa kabuuang total ng boto. Inaasahan ni Tubaran Municipal Election Officer Ibrahim Abo na lalabas at boboto sana ang 11,557 registered voters. Kaya lang nasa 51% lamang ang bumoto hanggang maisara na ang mga polling precinct. Nagkaroon pa ng kaunting aberya sa transmittal ng boto dahil ayaw ng kabilang partido na dadalhin sa Provincial Board of Canvass ang mga BCM para sa transmittal. Alauna na ng madaling araw kanina nang madala sa Provincial Capital ng Lanao del Sur dito sa Marawi City ang tatlong BCM para sa transmittal mula sa Tangkal Central Elementary School. Makalipas ang 6 na oras, naiproklama na si Papandayan bilang panalong alkalde ng Tubaran para sa kanyang sunod na termino. Pinasalamatan ni Papandayan ng AFP at PNP na naging daan para magkaroon ng kalayaan ang kanyang mga kababayan sa pagboto. Mula sa Lanao del Sur, Eli Dumabo, matatag, matapang, matapat. Isa namang pulis sa Balingasag, Misamis Oriental ang naaresto ng mga autoridad sa kasong alarm and scandal in relation to Comelec Resolution number 10728 at illegal discharge of firearm to the public. Si Laura Cubadura sa iba pang mga detalye. Batay sa press release ng Misamis Oriental Police Provincial Office, meron silang tao na naaresto for alarm and scandal in relation to Comelec Resolution number 10728 at illegal discharge of firearm to the public sa Balingasag, Misamis Oriental. Nireport ni Mr. PPO Provincial Director Police Colonel Raniel M. Balonis kay Regional Director Police Brigadier General Benjamin C. Acordad Jr. na ang mga personnel ng Balingasag Municipal Police Station sa ilalim ng supervision ni Police Major Chodoro P. De Oro, ang officer in charge, ay may agarang niresponde na report na may person under the influence of intoxicating liquor fired several shots, acted wild and pointed his pistol kay Madonna B. Paner at Arlen Lanzaderas sa isang inn na nasa National Highway, Barangay Kugon sa nasabing bayan noong May 23, 2022 sa oras na alas 4:07 ng madaling araw. Kinilala ang suspect na si Police Corporal Secres Banaban Espadilla, 26 na taong gulang, binata at residente ng Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City na kasalukuyang na destino sa 1st Provincial Mobile Force Company Malagana Patrol Base sa bayan ng Claveria. Na-recover ng mga PNP personnel ang 14 fired cartridge case from his 9mm pistol, black sling bag with conic 9mm pistol bearing serial number T6472-18BG09118. Itinurn over na sa Regional Forensic Unit sa Region 10 ang na-recover na firearm and ammunition for ballistic examination.
Nasa kustodiya ng Balingasag MPS ang subject person for documentation and proper disposition. Nagbigay ng commendation si Police Colonel Balonis sa mga operating personnel sa kanilang maayos na trabaho at hinimok ang mga personnel sa MISA or PPO na patuloy na paigtingin ang kanilang kampanya laban sa kriminalidad. Ako si Laura Pubadora, matatag, matapang, matapat. Nahuli naman ng Usami City PNP at Misamis Occidental Regional Drug Enforcement Unit ang 5 mga babae at 3 lalaki matapos ang kanilang ginawang drug buy-bust operation. Si Abilino Baclaan para sa Detalye. Himasrihas ang 8 katao pagkatapos mahuli sa isa na sagawang drug buy-bust operation sa Usami City, Misamis Occidental. Dahil sa pinagsanib puwersa ng Usami City PNP sa pangunguna ni Police Major Dennis Tano, officer in charge ng Usami City PNP at ng Provincial Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni Police Lieutenant Elwood Malanog ay nagsagawa ng joint buy-bust operation sa Purok Mauswagon, Barangay Maningkol, Usami City na nagresulta sa pagkahuli ng 5 kababaihan at 3 lalaki. Ayon pa sa mga suspek, ang pinaghinalaang shabu di umano ay nagmula sa kalapit na probinsya, kung kaya ay makikipag-ugnayan ang otoridad sa mga barangay officials na nasa coastal area. Aside from coordination na nagawa natin sa neighboring provinces, may gagawin tayo meeting with barangay captains, mausap ko na yung para ma-strengthen natin yung security natin sa coastline. Ma-empower natin yung mga force multipliers natin sa close coordination sa to fight against illegal drugs. At ito naman ang pahayag niya sa mga drug user o gumagamit sa ipinagbabawal na droga. Ano na lang, huwag na natin hintayin na tayo ay nakakipa sa kapulisan. Ipapatuloy na lang natin kung ano ang magpisahan natin na magbago tayo. At huwag na natin hayaan na tayo ay malulong sa illegal na droga. Ang overall estimated na timbang ng pinaghihinalaang shabu ay mahigit kumulang 25 grams na may street value na humigit kumulang 170,000 pesos. Ang mga nahuling suspitsado ay pansamantalang nasa kustodiya ng Usami City Police Station at ang mga nakumpiska na mga ebidensya ay dinala sa PNP Forensic Unit o Roqueta City para sa qualitative examination. Samantala, ito naman ang panawagan niya sa lahat ng mamamayan ng Usami City. Sa lahat po na nakikinig, ako ay taos-pusong nanawagan, tulungan natin ang ating kapulisan para masubok natin ang illegal na droga, criminality dito sa Usami City. Mula dito sa Usami City, Misamis Occidental, Abilino Baclaan, matatag, matapang, matapat. Sa Dipolog City naman, isang lalaki din ang naaresto dahil sa pagtutulak ng shabu. May detalye si Rosbel Mondinido. Arestado ang isang suspek na nagtutulak umano ng ipinagbabawal na gamot sa sinagawang joint drug buy-bust operation ng Special Drug Enforcement Team sa Dipolog City Police Station na pinangungunahan ni Police Lieutenant Berjan Chanok, Intelligence Officer. Ilalim din sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Edwin Deverson, Acting Chief of Police. Kasama ang mga personahe sa GNPDO, GNPMFC, RMFB9 at sa koordinasyon ng PDA. Bandang alas 4:40 ng hapon sa may barangay Santa Filomena, Dipolog City. Kinilala ang suspek na si Giancarlo Lambo Umamalin, 35 anyos, at residente sa barangay Santa Isabel, Dipolog City. Nakumpiska mula sa posisyon ni Gian ang isang malalaki at 2 maliit na pakete ng pinaniniwalaang shabu. Isang maliliit na pakete ng shabu na binili ng pusher buyer mula kay Gian as buy-bust evidence. 500 peso bill served as buy-bust money at 110 pesos as proceeds money.
Samantalang nasa kustodiyan na ng Dipolog City Police Station ang arestadong suspek at naharap na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa Dipolog City, Zamboanga del Norte, Roosevelt Mondanido para sa Aguila Probinsya. Matatag, matapang, matapat. Samantala, tumanggap ng parangal ang mga pulis na nakipaglaban sa nagdaang Marawi Siege noong taong 2017 sa probinsya ng Lanao del Sur. May detalye si Richard de la Cruz. Tumaas ang moral at nagdulot ng inspirasyon ang Conferment of the Order Lapu-Lapu Rank of Kaumagi Awards sa mga pulis na nakipaglaban sa Mauti IC sa nagdaang labanan sa Marawi City, Lanao del Sur. Isa na si Colonel Limil Gunda. Ayon sa kanya, ang tagumpay nila sa nagdaang labanan ay tagumpay ng Pilipino. Kagaya ng iba pa nitong kasamahan ay labis ang pasasalamat kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa suporta nito sa pulisya ay patuloy silang nagtagumpay sa pag-address sa kapayapaan. Para sa Aguila, Pilipinas, Richard de la Cruz, matatag, matapang, matapat. Isang exit conference naman ang matagumpay na inesagawa sa Cagayan de Oro City, kung saan ginawaran ng parangal ang Police Provincial Director ng Misamis Oriental dahil sa matagumpay at mapayapang na isagawa ang National and Local Elections 2022 sa nasabing probinsya. Nagbabalik si Richard de la Cruz para sa detalye. Tumanggap ng award si Colonel Ranel Balunis mula sa Kumilik dahil sa mapayapang lokal at national eleksyon sa probinsya ng Misamis Oriental na ayon sa opisyal, naging gabay nito ang pagkipagkaisa ng mamamayan kaya labis ang pasasalamat nito. Tayo po ay pinarakalan ng Comelec at binigyan ng mga pagkilala sa ating ginawang trabaho, sa ating sakripisyo, sa ating kontribusyon sa Northern Mindanao. Yun po ay naging tapos na sa araw na ito at ang lahat ay kinilala at nabigyan ng kaukulang award. Patuloy din ang kanilang paghigpit ng seguridad dahil sa patuloy na paglago ng turismo sa probinsya at nagpapatuloy ng development. Para sa Aguila, Pilipinas, Richard de la Cruz, matatag, matapang, matapat. Sa isinagawang RTC Tagoloan Team Community-Based Training and Sewing of Ethnic Attire, nagtapos at natuto na ng pananahi ang mga nasa 42 kababaihang higawnon ng bayan ng Balingasag, Misamis Oriental. May detalye si Laura Cubadura. Natuto na ang mga kababaihang higaon ng tribe sa Sitio Iba, Barangay Samay, Balingasag, Misamis Oriental na gumawa ng sarili nilang ethnic attire. Isang grupo ng mga kababaihan na naninirahan sa pinakaunang Indigenous Peoples Village sa probinsya, kung saan ito ay isang lugar na kinilalang geographically isolated and disadvantaged area. Kaya naging isa sila sa mga benepisyaryo sa ipinapatupad na Executive Order No. 70 ni Pangulong Rodrigo Duterte na Whole Nation Approach ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na maghatid ng mga pangunahing serbisyo at mga social development packages sa mga conflict-affected and vulnerable communities na naglalayo ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa, kung saan nalikha ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na may 12 cluster. Isa na rito ang Poverty Reduction, Livelihood and Employment Cluster, na isa sa mga nanguna sa pagpapatupad ay si Regional Director Ashari Ibanto ng Technical Education and Skills Development Authority na Region 10, sa pamamagitan ng Regional Training Center Taguluan sa pamumuno ni Chief Administrator Mario S. Labisig, kasama si Provincial Director Marigold Cherry R. Garrido, na may koordinasyon ng 58 Infantry Battalion, Philippine Army, Balingasag Municipal Police Station kasama ang Community Training and Employment Coordinator. Ipinatupad ng RTC Taguluan Team ang community-based training in sewing of ethnic attire, higaon dress, kung saan mayroong 42 kababaihan ang nakatapos ng pagsasanay
at sila ay natutuwa dahil mayroon na silang kaalaman sa paggawa ng kanilang ethnic attire. Nagbibigay yon sa kanila ng mga kasanayan at pagkakataon na makakuha ng mga trabaho o di kaya ay mag-uudyok sa kanila na magtatag ng negosyo sa hinaharap, lalo na ang lugar ay dinadayo na ng mga local tourist. Mga pagsasanay na itinataguyod ng Team RTC Taguluan sa loob ng ilang Sabado at Linggo na may panahon na maulan at zero visibility ang daan, na naglalayo na maipatupad ang TESDA abot lahat sa mga liblib na dako ng Northern Mindanao. Para sa Agila, Pilipinas, ako si Laura Cubadora, matatag, matapang, matapat. Isang share shoes campaign naman ang isinagawa sa isang barangay sa bayan ng Lagunglong, Misamis Oriental, kung saan nakinabang ang maraming mga kabataang mag-aaral sa lugar. Si Laura Cubadora para sa Detalye. Nagsagawa ng Share Shoes campaign sa Barangay Umagos, Lagunglong, Misamis Oriental. Pinangunahan ng 58th Infantry Battalion Philippine Army sa pangunguna ni Major Hermelando T. Corbera, ang Executive Officer. In behalf of Lieutenant Colonel Raquel Canatoy, ang Battalion Commander. Naging benepisyaryo ang mga mag-aaral sa Umagos Elementary School na ang ilan ay mula sa mga sityo sa nasabing barangay, gaya ng Cornao, Roa-Roa at Kapatagan. Barangay na kinilalang geographically isolated and disadvantaged area. Pero man ang Pilikanon may excited, hindi ang bata. Kamu mga bata, yung girls, excited na ba? Wow, very good, very excited. Pati po si ma'am, the teacher, excited na po. 380 pares ng school shoes ang ibinahagi sa mga mag-aaral. Mga aktibidad na dinaluhan ng mga sumusunod. Department of Education, Lagunglong District sa pamamagitan ni Mr. Rilson Jiba na ang school principal kasama ang mga guro ng UES. Department of Social Welfare and Development ng Region 10, lokal na pamahalaan at mga namumuno sa nasabing barangay. Mga pares ng sapatos mula sa isang pribadong sektor. I would like to express our gratitude to the 58th IB, chosen Umagos Elementary School as the recipient of their Share Shoes program. We are so glad that our learners from kinder to grade 6 were receiving new shoes coming from the partnership of the SM and the SWD, so that this will continue to take place here in our school. More supports coming from the government through the leadership of our 58th IB. Thank you so much, sir. Mabuhay po kayo. Ako si Laura Cubadora, matatag, matapang, matapat. Sa iba pa nating mga balita, binuksan na ng pamahalaang lokal ng bayan ng Sibuco ang nasa 3 kilometrong farm to market road ng Barangay Paniran na naglalayong mapadali ang pagbiyahe ng mga produktong pang-agrikultura ng mga residente reto. Ang iba pang detalye ihahatid ni Edwin Panes. Sa pangunguna ni Mayor Joel Molina Ventura, formal nang binuksan ang 3 kilometrong bagong farm to market road sa Barangay Paniran, bayan ng Sibuco, lalawigan ng Zamboanga del Norte. Layunin ng nasabing proyekto upang mabigyan ang mga residente ng malawak at magandang daan para mapadali sa pagbiyahe ng kanilang mga produktong pang-agrikultura. Laking tuwa at pagpasalamat ng mga residente dahil nakita nila ang pagbibigay at pagbubukas ng daan upang may magamit sila. Kasi noon, kabayo lang ang makadaan dito sa daanan namin kasi maliit at masikip yung daanan namin at marami pang bato-bato. So ngayon, talagang natutuwa kami ngayon dahil sa ito na, nakita na namin ang mga binigay na tulong ni Mayor Joel Molina Ventura. Marami talagang salamat. Sa ngayon, minamadali na ang pagtatrabaho sa nasabing
pagbubukas ng daan upang ito'y magamit na ng mga residente sa nasabing barangay. Mula dito sa bayan ng Sibuko, Edwin Panes para sa Agila Pilipinas. Matatag, matapang, matapat. Ginunita naman ng mga residente ng Barangay Lintangan sa bayan ng Sibuko, lalawigan ng Zamboanga del Norte ang ika-31 taong anibersaryo ng kanilang barangay. Narito ang detalye sa report ni Edwin Panes. Ipinagdiwang ang ika-31st araw ng pagkatatag ng Barangay Lintangan, bayan ng Sibuko, probinsya ng Zamboanga del Norte. Isa si Mayor Joel Molina Ventura ang pangunahing bisita sa nasabing okasyon. Naging masaya at makulay ang pagdiriwang na dinaluhan ng mga residente na sumali sa isinagawang street dance competition. Ngayon po, siniselebra namin yung araw 31 years ng araw ng Lintangan. Ito po yung mga activities namin. Nagpagawa kami ng activities start 22 hanggang 25. Ang 22 ang activities po namin ay street dance competition at saka pulot contest. Actually, ang saya-saya ng mga tao ngayon eh. Naging makulay naman ang clean and green competition ng 16 na purok sa nasabing barangay. Layunin ng kompetisyon upang makita sa bawat residente ng barangay ang kanilang pagkakaisa, pagtutulungan, higit sa lahat, pagmamahal sa kalikasan. Kaya nanawagan si Barangay Chairman Mandiadi sa mga gustong pumasyal sa kanilang barangay upang makita kung gaano kasaya at kaganda ang kanilang barangay. Yun po, inimbitahan ko po lahat ng mga taga Sibuko. At saka meron po mga adjacent na city o Zamboanga City. Kung gusto nilang pumunta dito, manood ng Araw ng Lintangan, ay welcome po sila. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang mga iba't ibang aktibidad at palaro. Mula dito sa bayan ng Sibuko, Edwin Panes para sa Agila Pilipinas. Matatag, matapang, matapat. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga Mindanao EBC correspondents. Subaybayan kami sa Radyo Agila YouTube channel mula Lunes hanggang Biyernes at Agila Pilipinas Weekend tuwing Sabado para sa mahalagang kaganapan dito sa Mindanao. Matapat na nagbabalita sa inyo, matapang sa paghahanap ng katotohanan, matatag na danagitin ang bawat impormasyon. Ako si Randy Salce. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And we live in interesting times.